Maligayang pagdating siya'y kasatid kamao ng mundo, pambansang paligsahan. Ako ang kampyon! Tatay, nakita mo ba? Nakatupad ko na ang iyong pangarap. Miguel! Bumalik ako sa 20 taon nang nakalipas. Taong pinatay ang aking ama sa kamao ng mundo. Sa pagkakataong ito, hindi ko hahayaan ang aking ama na magkaroon ng aksidente. Miguel! Tatay! Anong nangyari sa'yo? Makipag-usap ako ng seryoso. Para sa slot ng pambansang paligsahan, pinipilit na kami ng pamilya Lee. Natatakot ako mawawala na ang aming gym. Huwag kang mag-alala. Pinapangako ko. Sa pagkakataong ito, walang makakakuha ng aming gym. Aalis na ako para maghanda. Huwag kang maglaro-laro. Paniguradong mananalo tayo. Pinagsama-sama ito ng mga dating kampyon sa kanilang pinakamataas na AI boxinggero. Kahit si Maestro Antonio Reyes sa harap ng boxinggero, hindi nakalaban ng 5 minuto. Ganun ba kalakas? Paano makikita ang AI boxinggero? Isuot ang VR glasses at otomatikong mapupunta sa ring. Ngunit ang karaniwang tao hindi makalaban ng 3 segundo. Pinakamalakas na AI boxinggero. Gusto kong makita kung gaano kalakas. Pangalan ng manlalaban, Tego. Maestro Antonio, may balita lang. Ang AI boxinggero natalo ng isang tago mula sa Agila. Siya na ngayon ang namungguna sa pandaigdigang ranggo. Alamin kaagad ang tago. Pupunta ako sa Agila. Pangulo, na-update ang ranggo. Ang nangungguna ngayon ay mula sa Agila, ang kilalang tago. Ano? Manggulo, tingnan nyo! Ang 3 galaw ng alon. Matagal nang nawala ang galaw na ito. May dating ang tago. Gawin natin, ipasa ang video sa lahat ng sangay ng Agila. Anumang paraan, hanapin si Ginoong Tago. Anumang paraan, ipaglaban niya ang bansa. Ginoong Santos, sana niyo pong pag-isipan ng mabuti ang aking alok. Kung dadalhin niyo ang gym sa Lee, ibigay ang slot sa pambansang laro. Pinapangako ko na ibibigay ang presyo na magugustuhan niyo. Paumanhin, Binibining Lee. Ang gym ay aming tahanan. Paano namin ipagkakaloob ang aming tahanan? Di ibibigay? Papatayan kita! Lolo, di mo gusto ang alok. Huwag kang magalit sa ginawa ko. Mag-ingat ka. Baka ikaw ay buhatin. Palabas. David! Paumanhin, Ginoong Santos. Impulsive kasi si David. Humihingi ako ng paumanhin. Sa paligsahan, ang malakas ang hari. Di ka magaling. Magpakumbaba ka at maging aso. Hindi lang ako mananalo, kundi kukunin ko ang slot sa pandaigdigang laro. Ang lahat ng Santos ay magiging bahagi ng paghahari ng Lee sa baybayin. Huwag lang magaling magsalita. Sana mamaya, pag nasa ring, huwag kang manghina. Okay. Ikaw bata, mas malakas kaysa tatay mo. Papakita ko sa inyo ang aking lakas! Malapit nang magsimula, tulungan nating ang dating baybayin, kampeon ng Kamao at ngayon ika-49 sa mundo, Binibining Marian Lee bilang live commentator. Sunod, ipakilala natin si manlalaro David Lee, ika-Santos 79 sa mundo. Ang kapatid ko, taladong lumakas. Tiwala ako, sa laro mamaya. Sigurado mapapasaya.
ng mga sorpresa. Simula na ang laban. Unang yugto ng paligsahan. Manlalaro sumugod, taharap na manika. Sa virtual data, sa lakas ng suntok, ibibigay ang puntos. Manlalaro David Lee. Isang suntok lang. 40 pwesto sa mundo. Grabe, hindi ko akalain na si David Lee sa finals may itinatago pang lakas. Sabi ko, sa baybayin, sa mga kabataan, si David Lee ay walang katapat. Sa ngayon, si Manlalaro Santos mas mabuting sumuko na lang. Lolo, ang gym mo at ang corona ng World Championship ay akin na. Hindi namin ipapamigay sa sinuman. Walang takot. Huwag mo sisihin si David. Walang awa na. Oo nga. Kailangan mong abutin ang 3rd round. Kung hindi, hindi tayo magkikita. Ramdam na sa pagitan ng dalawa, ang init ng laban, si David Lee ay napakalakas. Si Manlalaro Santos ay matapang. Huwag kang mag-alala. Walang panganib sa unang 2 round. Tsaka kailangan pang protektahan ng tatay natin ang ating tahanan. Unang bahagi, walang problema. Ngunit pangalawa, ang kakayahan ni tatay hindi pa sapat. Kailangan kong tulungan siyang manalo. Manlalaro Santos sumulong sa 131st. Idineklara ko ang unang round ng finals, panalo si David Lee! Parang may kulang pa rin. Simula na ang pangalawang laban. Lolo, huwag kang susuko. Hanggang pangatlong laban. Ang lakas ni David Lee ay nakapasok na sa top 50 ng mundo. Para kay Manlalaro Santos, ang magsuko na lang ang pinakamabuting resulta. Tatay, umilag sa kaliwa. Gamitin ang tuhod. Lumiko sa kaliwa. Sa tingin mo ba, ang pambansang paligsahan ng Kamao ay lugar para magturo? Sa tingin mo ba, ikaw si Ginoong Tago? Tama si David Lee, anak ka ni Manlalaro Santos, di ba? Alam ko pa, sa paligsahan dati, nung junior division, di ka man lang nakapasa sa eliminasyon. Katulad ng tatay mo, walang alam. Lumiko sa kaliwa. Hindi talaga ito matinong desisyon. Anak, tiwala ako sa'yo. Tayo ang magprotekta ng ating tahanan. Kahit matalo, hayang masaya ang anak ko. Lumiko sa kaliwa, gamitin ang tuhod. Paano nangyari to? Putangin ang matanda to! 23,000 puntos! Manlalaro Santos sa ikalawang round, isang suntok at nakapasa.
Totoo bang ang anak ko? Bakit ang katulad? 3 galaw ni Ginoong Tago. Bagaman nawala na ito sa isang siglo, minsan may nakakagawa pa ng natitirang galaw. Siguro coincidence lang. Anak ko, malas mo lang. Bagay kang anak ko. Hindi ako nagula, tatay. Ito ang galing ng anak mo! Hindi ba talaga siya naghula? Matanda, maswerte ka lang. Sa 3 laban, ipapakita ko sa'yo ang totoong agwat natin. Simula na ang 3 laban, ang laban ng pinal na round. Ang mananalo, hindi lang mananalo ng corona, makakakuha pa ng pwesto sa World Tournament at ang karapatan sa pagmamay-ari ng Santos Gym. Ngayon, pakiusap na lumaban ang 2 manlalaro. Huwag kang susuko! Gusto kong patayin ka sa harap ng lahat! Noong una, si Tatay Saring ay binugbog ni David at hindi nakalaban. Hindi ko hahayaan mangyari ulit ang trahedya. Tatay, huwag kayong lumaban. Ako na lang. Paninindigan ko ang aming tahanan. Tiwala lang kay tatay. Tayo ang mananalo. Tatay, kayong dalawa. Ingat kayo. Wala ka na? Hindi pa ako nasisiyahan. Hindi ako pwede matalo. Basura ka lang talaga. Tatay! Matandang galaw ni David Lee. Sinasabi ng tinamaan, patay o sugatan. Di ba? Sabi mo malakas ka? Patuloy ka pa! Tatay! Kumusta ka? Huwag na natin ituloy, ha? Pasensya na. Walang mata ang kamao. Nasisiyahan lang ako. Di ko napigilan. Manalaro Santos, lahat nakikita di ka match ni David Lee. Sumuko ka na, pagalingin ang sugat. Angie, ang tahanan namin. Hindi ako pwede sumuko. Hindi pwede sumuko. Tatay! Ginoong Santos, sa virtual reality, ang sugat saring mapapansin din sa iyong katawan. Kung ipagpapatuloy mo ito, ang iyong anak walang asahan, magiging ulila. Hindi mo ba naisip na makasarili ka? Hindi pa tapos. Hindi ako susuko. Tatay! Ako na ngayon! Tiwala lang po. Mapoprotektahan ko ang aming tahanan. Hindi pwede. Maliit ka pa. Di mo alam, ang mundo ng boxing, gaano kahirap. Tatay, ang hirap sa ring. Nakita ko na. Sa kalagayan mo ngayon, kung ipilit ko, hindi mo ako mapipigilan. Pakiusap lang po, tatay. Tatay, lumiko sa kaliwa, gamitin ang tuhod. Anak, ano man ang resulta, tayo, dalawa, magtutulungan. Ginoong Santos, bata pa siya. Si David, walang pakundangan. Kung masaktan niya ang anak mo... Salamat sa iyong kabutihan. Sa finals, pwede mayroong kapalit. Tiwala ako sa anak ko. Mapoprotektahan niya ang aming tahanan. Anak! Ikaw na.
Di ka ba anak ng tatay mo? Pinapapatay ka lang niya. Wala nang salita. Handa kang lubuhod at humingi ng tawad. Batang mayaba! Patayin kita! Ang unang galaw niya, mas magaling pa. Kay Roberto Santos. Batang loko, kaya mo lang ba umiwas? Ang suntok na ito, Hintay ko ng 20 taon. Anong ginawa ng batang to? Isang suntok niya lang. Balik na ako sa totoong mundo. David! 3 galaw ng alon? Paano nangyari to? Sino ka ba talaga? Sino ako? Hindi mo kailangang malaman. Hindi ako katulad ng kapatid mo. Gagawin ang lahat para manalo. Lightly wounded lang siya. Balik na siya sa mundo. Ngunit, ang taya bago ang laban, sana ay sundin ninyo. Tama. Ginoong Tago sa video ng laban, ginamit niya ang buong 3 galaw ng alon. Ang bata, sa huli unang galaw lang ang kanyang magaling. Dapat isang batang henyo na hindi pa natuklasan. Putang ina, anong ginawa mo sa akin? Talo kami. Ang gym ay sa inyo na. Ate, hindi ako natalo. Siya ang nag-cheat. Hindi siya marunong maglaro. Siya... Sumigaw! Di ba sapat? Ang kahihiyan. Talo ka na nga. May mukha ka pa. Sabihin hindi marunong. Agad na, lumuhod kay Ginoong Santos at humini ng tawad. Ate, ako! Humini ng tawad! Pasensya na! Wala yan. Walang mata ang suntok. Hindi mo kasalanan. David, tumayo ka na. talo na talo sa susunod. Babawiin ko lahat. Uy! Pagdating ko, may palabas na. David, ano nangyari sa'yo? Mula sa Pamilya Mercado, ano ang ginagawa ninyo dito? Ano po, tatay? Mag-ingat ka. Pamilya Lee ng Baybayin at Pamilya Mercado sa loob ng dekada patuloy na nag-aagawa na pagsakupin ang isa't isa. Hindi natin sila kayang labanan. Mag-ingat at umiwas na lang. Marami na nagsasabi na ang Pamilya Lee may bagong henyo ngayong taon. Handa rin daw sa World Cup umakyat sa mas mataas na ranggo. Bunso, nandito ako para batiin ka. Ngunit tingnan mo ang mukha mo. Parang hindi mo ako pinapayagan. Kayo lang? May lakas kayong pumunta dito? Maniniwala ba kayo na hindi kayo makakauwi? Bata, huwag kang maging mayabang. Yvette, kung pang-asar ka lang, hindi ako mag-aalala na makipaglaro. Ay, Ate Marian, huwag kang magalit. Hindi ako dito para mang-asar. Sa pagkakataong ito, espesyal akong sumama kay Direktor Mario ng samahan ng kampeon ng Kamao. Nandito ako para ipahayag ang dalawang bagay. Una, kaninang umaga, isang nagpakilalang tago, misteryosong agila, naging numero 1 sa mundo. Ex-world champ Binong Antonio Reyes, patungo na sa bansa ng agila. Kaya, ang aming samahan ay magtitipon ng mga henyo para sa palitan. Tanggapin sila! Direktor Mario, totoo po ba ito? Siyempre, ang bagay na ito ay pinatupad mismo ni Panggulo. Paano maging hindi totoo? Ngunit dahil magkatumbas ang lakas ng dalawang pamilya, kaya pinasyo ni Panggulo na maglaban kayo, ang mananalo makakapasok sa palitan. Palitan ang mga pamilyang agila at mga matatapang. Kung makilala ko sila, siguradong mapapataas ang Pamilya Lee. Ang tiket na ito, kailangan kong makuha. Pangalawa, si Ginoong Tago ay malamang nasa baybayin. Kaya, kahit sino, kung makita si Ginoong Tago, pwede kang bigyan ng special slot bilang opisyal na miyembro ng samahan. Ginoong Tago ay misteryoso. Mahirap siyang hanapin. Mas mabuting ilaan ang lakas laban para sa tiket ng kumperensya.
Nandito na ako. Gusto ko sa ate, dagdagan ng pusta. Halimbawa, ang natalo. Matapos na yun, sumuko sa mananalo. Sumuko sa mananalo. Kumusta ate? May lakas ka. Walang kinakatakot. Takot lang baka, di mo kayang matalo. Siya, bakit siya kamukha ni Victor Mendoza 7 sa mundo? Simple ang rules. Defend the ring. Hanggang sa lahat ay natalo. Ang mananalo, makakuha ng slot sa komperensya. Maghanda na ang dalawang panig. 5 minuto. Simula ang laban. At yung pamilya natin mahina na ngayon nagmadali sila. Takot baka huli na. Kami lang dalawa, hindi sapat. Bunso Miguel, di ko alam kung paano mo napanalo si David. Pero naniniwala ako sa iyo. Gusto mo sumali sa amin at lumaban? Nakita mo naman kanina. Anong di mo alam? Ulol, ikaw lang pamparami. Kayang ko silang talunin. Mapapakinabangan mo ang slot sa komperensya. Maswerte ka lang. David! Bunso Miguel, humihingi ako. Kung sasali ka at manalo, pinapangako, sa lungsod ng Baybayin, walang magdaring, dalawin ang Santos Gym. Miguel, kung sasali ka sa komperensya, hindi lang para sa iyo, para sa gym natin. Malaking tulong ito. Hindi naman! Ang pamilya Lee, kailangan pa ng bata para lumaban. Bata, sa tingin ko, mas maliit pa sa ring. Baka pag nasa ring na, umiyak ka na lang. Huwag nang maraming salita. Simulan na. Huwag matakot. Mabilis lang matatapos. Hindi mo maramdaman ang sakit. Madaling talunin. Ate Marian, ang kapatid mong henyo ay hindi naman ganoon kagaling. Ginoong Gabriel Cruz, hihingi ako ng aral sa iyong galing. Date. Walang laban si Gabriel. Si Marian din naman ay may itinatago ring galing. Bunso! Si Gabriel ay kampyon ng lungsod ng bundok. Bakit ka sigurado na matatalo siya? Pasensya na. Pasensya na. Tama nga ang hula niya. Binibining Lee ay napakahusay. Ako ay sumuko na. Binibining Lee, walang pagdududa. Isang babaeng bayan. Mas mahusay kaysa dati. Ang galing niya sa pandaigdigang ranggo. Siguradong makapasok sa top 30? Ha? Anong kwentang top 30? Marian Lee, ngayon, ikaw ang magiging paglilinis ng aking kahihiyan.
Sumuko ka na, Marian Lee. Hindi mo alam para sa araw na ito, gaano ako naghirap. Sa ngayon, wala kang kalapatan na hawakan ng sapatos ko. Hindi ka mamamatay sa sipa. Antayin ang paa, suntukin mo siya. Walang dapat katakutan. Parang galaw ni Ginoong Tago. Pangalawang galaw ng alon. Siguro coincidence lang. Pasensya na. Natalo niya si David. Totoo bang hindi niya ginamitan ng surprise attack? Ginoong Victor, tulungan mo akong sirain siya. Tulungan mo akong sirain siya. Ginoong Mendoza. Sundin Mo. Binibining Lee! Suko ka na! Ginoong Santos. Kayo, anong ibig sabihin nito? Ate, si Victor Mendoza yan! 7 puwesto sa mundo! Bago pa si Tago, siya ang pinakamalakas sa Agila! Si Yvette Mercado, nakakuha pa ng tulong niya. Malupit siya lumaban. Ang mga nakalaban niya maraming malalaro. Pagbalik sa totoo, malubang na sugatan. Kaya siya. Tinawag na kamao ng kamatayan. Binibining Lee. Huli na. Siya ang basura, siya ang basura. Sa mga batang agila, suntok ng suntok. Sa mga manlalaro ng sakura at lawin, nagpapakumbaba siya. Hindi siya karapat-dapat na maging agila. Ate, sumuko ka na! Wala na tayo pupuntahan! Mamatay ka! Sumuko ka na! Ngayon mo lang naisip sumuko? Huli na. Inimbita ko si Ginoong Mendoza para sirain si Marian Lee, ang babaeng nagpapanggap. Ginoong Mendoza, kulang pa. Ginoong Mendoza, kulang pa. Mas malupit pa? Walang alala. Ang kalaban ko, walang pagkakataong sumuko. Kung madaling sumuko, paano ako makakapunta sa ring? Paano makalaban ang pinakamatitinding manlalaro? Ako, paano sumuko? Okay, kung gusto mo mamatay, tutulungan kita. Oh no. Ay, Miguel! Walang galing ang manapak na babae. Matanda, laruin kita. Miguel, ikaw. Wala ka nang gagawin. Ako na ang bahala. Ate, okay ka lang? Director Mario, ayos ka lang? Okay lang ako. Ituloy ang laro! Kailangan ko pa i-verify. Ginoong Tago, paano maging bata? Ate, ayos ka lang? Paano ka nirescue ni Miguel? Okay lang ako. Tungkol kay Miguel, parang may koneksyon siya sa pangunahing Tago. Siya? Ginoong Tago? Paano? Sigurado ka ba? Anak ko biglang lumakas ng ganito? Ginoong Mendoza, anong nangyari? Paano ka naharon ng isang bata? Hindi ba sinabi mo na papatayin mo si Marian? Batang ito, may galing din. Nakapag-block ng buong lakas ko. Ngayon, tingnan natin, ilang minuto ka pa makakapaglaban. Hanggang mamatay ka. Kaya ko. Matagal nang walang naglakas loob, nakausapin ako ng ganyan. Okay. Ngayon, papatayin kita gamit ang buong lakas ko.
Buong 3 galaw ng alon. Ang batang ito at si Ginoong Tago, ano ang relasyon nila? Batang ito, Tago lang ang alam mo? Tapos na. Ang turn ko na. Apat na galaw ng dragon. Isa na namang nawalang espesyal na galaw. Paano nangyari? Ginoong Mendoza ang pinakamalakas sa agila. Paano natalo ng bata? Natapos sa isang suntok ang ikapitong pinakamalakas sa mundo. To, paano niya nagawa to? Natalo ng anak ko si Victor Mendoza. Ikapito sa mundo. Sunod na pwede na ibalita ang resulta? Opo. Idineklara ko ang laban ng baybayin at bundok. Panalo ang baybayin. May tiket sa paligsahan. Tapos na ang laban. Opo. Miguel. Tatay? Okay ka lang? Tatay, ayos ka lang ba? Pupunta ba tayo sa ospital? Walang problema. Magpahinga lang ng 2 araw. Binibining Lee at nakahanap ng kabataang bayani tulad ni Bunso Miguel. Napakaganda ng balita. Bunso Miguel, sana sa pagpupulong sa 3 araw, ipagpatuloy mong ipagmalaki ang bansa. Director Mario, hindi namin ipapahiya ang samahan. Magaling! Binibining Lee, magpahinga ka ng mabuti. Kailangan ko pang puntahan ang iba pang lungsod para ipatawag ang mga miyembro. Binibining Lee, Bunso Miguel, kita-kits sa 3 araw. Director Mario, ingat po. Hoy! Nakalimutan mo na ang taya? O gusto mong umatras? Huwag kayong lumampas! Ipapatupad ang taya? Sa tingin mo sa harap ni Director Mario at ng samahan, makakatakas ka pa? Okay. Ako si Yvette Mercado. Kumakatawan sa Pamilya Mercado mula ngayon ay sumusuko sa pamilya ni. Susunod sa lahat ng utos. Tama. Ganyan ang dapat na asal. Umuwi at maghanda para magbigay ng buwis. Marian Lee, hindi pa tayo tapos. Abangan mo. Umalis na tayo. Nagawa ko lahat ng hinihingi mo. Paano ang gin namin? Huwag kang mag-alala. Ang sinabi namin, hindi namin pagsisihan tungkol sa pagkasugat ni David kay Ginoong Santos. Kami dalawa humihingi ng paumanhin. Pasensya na. Kuya Roberto, pasensya na. Ako ang may kasalanan. Walang kontrol ang suntok ko. Kung gusto mong maghiganti, huwag mong sisihin si ate. Wala yan. Saring normal lang ang masugatan. Binibining Lee, salamat sa pagbigay ng gym. Masaya na ako. Oo, tama. May 3 slot sa paligsahan. Kung pwede, nais naming imbitahan si Bunso Miguel. Wala bang problema? Pwede ba? Gusto ko ring makita ang lakas ng Sakura. Sa komperensya nito, hindi lang si Antonio, si Carlos Nakamura, pang-4 sa mundo ay dadalo rin. Sa oras na yon, ipapakita natin sa kanila ang lakas ng Agila. Magpakalma ka. Ang dadalo sa komperensya, mga kilalang pamilya ng Agila. Kung makapagkaibigan natin sila, malaking tulong sa pamilya Lee para sa ating kinabukasan. Kumusta? Ito ang aming imbitasyon. Alis! 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 Alis lahat! Alis! Oh, Ginong Reyes, nandito na po kayo. Nasa loob po ang Panggulo. Naghihintay po sa inyo. Si Antonio Reyes, dating kampeon, bago si Ginoong Tago, ay matinding hadlang sa mundo ng kamao ng Agila. Siya bang sinasabi na numero 1? Parang wala namang kakaiba. Matatlong araw na ang nakalipas, ang nangunguna sa pandaigdigang ranggo, ang matinding manlalaro. Natagpuan na ba? Magtiwala po kayo, Ginoong Antonio. Pinag-utos na po ng Pangulo ang lahat ng mapagkukunan para hanapin si Ginoong Tago. Baka naman pagsimula ng kumperensya, biglang magpakita si Ginoong Tago. Halika. Tayo na. Mag-ingat po kayo. Bakit pwede ang bata sumali dito? Sa tingin ko,
Ang kumperensya ng Agila ay walang kakaiba. Opo. Tama po kayo, Ginoong Nakamura. Itatama po namin. Kumusta ang aming imbitasyon? Bawal ang bata sa kumperensya. Umuwi na lang po kayo. Palitan ng kaalaman. Bawal ang bata. Paano naman? Wala namang narinig na ganitong rule dito. Ganun ba? Paumanhin. Ngayon meron na. Pwede na kayong umuwi. Kanina lang Carlos Nakamura. Nagsabi lang ng biglang, kaya hindi kami pinapasok. Ano ibig sabihin? Ano ibig sabihin? Ang mga bisita ng Sakura ay pinakamataas na karanalan ng samahan. Dumating sila sa palitan ng Agila. Kung sila ay magalit, ang mapapahiya ay ang Agila mismo. Tama. Ang lahat ng ginagawa namin ay para protektahan ng Agila. Kaya kayong lahat ay hindi karapat-dapat dito. Sabi niyo hindi kami karapat-dapat. Alam niyo ba kung sino kami? Alam niyo ba kung sino kami? Pasensya na, hindi ko kilala kayo. Hindi ko kilala kayo. Sino ba kayo? Baybayin. Pamilya Lee. Narinig niyo na ba? Akala ko malalaking tao. Palibasa, bagong sumikat lang. Isang maliit na pamilya. Kung ganon, lalong hindi kayo karapat-dapat sa palitan na ito. Umalis na kayo. Huwag kayong makagulo sa pagtanggap ng bisita. Putangina, papatayin kita! Sigurado ka na hindi kami papasukin? Bata, may sasabihin ka? Parang alipin. Sa mga Sakura, ito ba ang pagtatanggol sa dangal ng Agila? Patang ito! Ulitin mo lang! Patayin kita! Pinapayuhan ko kayo, agad. Ipatawag si Ramon Villanueva. Kung hindi, hinding-hindi niyo makikita si Tago. Ako? Batang ito, alam mo ba, may mga salitang hindi pwedeng sabihin? Direct mong tinawag ang Pangulo. Kung magpatuloy ka balita kay Ginoong Tago para lokohin kami, pagdating ng panahon, babayaran mo ang ginawa mo. Hindi ko uulitin. Isa lang ang pagkakataon niyo. Pupuntahan ko ang Pangulo. Bantayan mo sila. Bago ako bumalik, huwag silang makalabas. Sige, punta. Miguel, mayroon ka talaga balita kay Ginoong Tago? Siyempre, totoo. Abangan mo. Director Delgado, matagal na siyang wala pa. Parang ayaw kayong makita ng Pangulo. Pamilya Lee ng baybayin? Handa na ba kayong magbayad ng presyo? Magpabayad sa amin? Sa Pamilya Lee? Sino ka ba? Kahit dumati ang Pangulo, patayin pa rin kita. Maniniwala ka? Bata, mayabang ka. Huwag mong lapitan ng hindi dapat lapitan. Pagsisisihan mo. Malaki ang pangalan ng Pamilya Lee. Maniniwala ka ba na pwede kitang alisin sa samahan? Director Garcia, ang Pamilya Lee ng Baybayin ay nakapasok sa samahan dahil sa bawat laban at pandagdigang ranggo. Kung gagamitin mo ito para takutin kami, ang Pamilya Lee ng Baybayin hindi basta-basta titigil. Director Garcia, ang Pamilya Lee ng Baybayin ay nakapasok sa samahan ng kampeon ng Kamao. Pinaghirapan namin ito sa bawat laban. Kung gagamitin mo ito para takutin kami, ang Pamilya Lee ng Baybayin hindi basta-basta susuko. Bata, huwag masyadong mayabang. Kung hindi mayabang, bata pa ba? Mag-isip ka mabuti. Kung malaman ni Ramon Villanueva ito, sa huli, sino ang magbabayad? Batang ito, nagbabanta ka sa akin? Akala mo ikaw na? Ngayon, kung hindi ninyo makita, ang samahan ng kampiyon ng Kamao, nasaan ang respeto? Tauhan. Gusto mong gawin? May kapalit ang maling ginawa. Tigil! Pangulo, bakit po kayo narito? Sino ang naghahanap sa akin? Kayong si Ramon Villanueva?
Kayong si Ramon Villanueva? Miguel, siya ang Pangulo Villanueva ng samahan. Maging magalang ka. So what? Kung ang Pangulo ay hindi lumalaban at nagpapakumbaba sa mga sakura, wala ring kwenta ang pagiging Pangulo. Ako at si ate mapapatay talaga ng batang ito. Pangulo Villanueva, paumanhin. Bata pa si Miguel. Walang alam. Patawarin niyo po siya. Huli na! Ang batang ito ay nag-isulto sa Pangulo! Wala ka ng buhay! Bata, tama ka. Ngunit, malakas ang sakura. Bagaman ako'y Pangulo, hindi ko sila kayang talunin. Narinig ko, may balita ka kay Ginoong Tago? Siyempre! Gaano man kalakas si Tago, panandalian lang kayong protektahan. Ang pagpupunyagi bilang agila ay tradisyon natin. Dahil lang natalo, hindi na tayo lumalaban, hindi na tayo lumalaban, hindi na tayo lumalaban. Bata, tama ka. Ngunit malakas ang sakura ngayon. Bagaman ako ang Pangulo, hindi ko rin sila kayang talunin. Narinig ko, may balita ka kay Ginoong Tago? Siyempre, ngunit kahit gaano kalakas si Tago, panandalian lang kayong protektahan at magpakatatag. Bilang agila, tradisyon natin ito. Dahil lang natalo, hindi na tayo lumalaban. Hindi na tayo lumalaban. Ako si Ramon Villanueva, naging Pangulo buong buhay, ngunit mas matalino pa ang bata. Bunso, ako ang mali. Palaging ako natatakot. Nakalimutan tayo ay agila. Ang diwa ng ating lahi. Magtiwala ka. Sa pagkakataong ito, kahit hindi ko sila talunin, hindi ako susuko. Magtiwala, sila ay matatalo. Okay, kung ganoon, mga bisita, pumasok po kayo. Sa oras na magsimula, ipapakita natin sa kanila ang ating lakas. Pangulo Villanueva po, mapasok sa gym kasama kayo ay isang kalangalan. Halika! Pangulo Villanueva. Sigurado po? Sigurado po? Pwede na po ba pumasok? Siyempre! Bunso, ikaw ang aking bisita. Kung hindi ka makapasok, sino pa ang makakapasok? Siya yan! Ang kawan ng sakura, ang paligsa na agila, pwede pumasok bata, paglingon niya sa amin, paglingon niya sa amin, paglingon niya sa amin, bawal pumasok bata, pinulit pa ang aming imbitasyon. Ang sinabi, ikaw ang nagsabi? Pangulo, pasensya na. Sa tingin ko lang, ang agila ay bansa ng respeto. Bansa ng respeto ay pagrespeto sa isa't isa, hindi katulad ninyo, nagpapakatuta. Lumingon siya at sinabi, bawal ang bata, pinunit pa ang aming imbitasyon. Ang sinabi mong, ikaw ba ang nagsabi? Pangulo, paumanhin. Sa tingin ko lang, ang agila ay bansang may respeto. Bansang may respeto ay pagrespeto sa isa't isa, hindi katulad ninyo, nagpapakatuta. Mula ngayon, kayo dalawa ay tanggal sa samahan ng kampeon ng Kamao. Panggulo! Kami nagkamali, Panggulo! Guardia! Palabasin sila! Wag po, Pangulo! Pakibigyan po ako ng pagkakataon! Pangulo! Bunso, pwede ka nang pumasok? Sige po. Mga bisita, pasok po. May kailangan pa akong ayusin. Magkita tayo mamaya. Salamat, Pangulo Villanueva. Hindi ko alam kung ang mga taga-Sakura ay gaano kalakas. Sana di ako mabigo. Anong batang to? Alam mo ba kung saan ka? May lakas ka pang manghamon? Sa harap ng world number 1? Baka itapon ka namin. Anong payaso ka? May lakas ka pang sabihin kay Miguel? Ako? Pinakamalakas ng Goryo, binibining kampiyon ng Kamao 30th sa world ranking. Kapatid ko siya, pinakamalakas ng Goryo, 10th sa world ranking, Justin Cruz.
Lina? Maraming tao dito. Huwag mong ipakilalang iyong sarili sa mga taong ito. Matapos ang paligsahan, hindi nila makabot ang antas natin. Ang Goryo, maliit lang. Akala ko mga sikat na tao. 10th lang sa world ranking. Ulitin mo. David, malapit na magsimula ang paligsahan. Huwag mo't padalos-dalos. Malapit nang magsimula. Sa susunod, mga bisita mula sa Sakura, Antonio Reyes at Carlos Nakamura. Labis akong natutuwa na maimbitahan ang dalawang pandaigdigang kampeon sa pagpupulong nga ito. Sana bago magsimula ang pandaigdigang laro, ang mga kampeon ay magpalitan ng diskarte at mag-ayos ng laro. Ang layunin ng pagpupulong ay alam na natin lahat. Huwag nang ulitin, Pangulo Villanueva. Alam kong lahat, nais makilala ang 3 araw lang na pandaigdigang kampiyon, Ginoong Tago. Hindi ko alam kung maimbitahan ni Pangulo Villanueva si Ginoong Tago para makilala. Sando, makinig Ginoong Tago? Siyempre pwede. Ngunit bago yon, sana sa pamamagitan ng pagpupulong, ninyong patunayan ang inyong lakas. Patunayan ang inyong lakas. Patunayan ang inyong lakas. Alalahanin, hindi lahat ay makakakita kay Ginoong Tago. Mayabang! Ang Pangulo ng Agila ba ay hamon sa Sakura? Mayabang! Ipaparamdam ko sa kanila na pagsisisihan nila ang sinabi nila. Huwag na magsalita. Ang aking guro ay kayang kalunin ng agila. Bakit pa ninyo ay pinagmamalaki si Tago? Sa tingin ko, ang Tago ninyo ay sikretong ginawa ng agila, isang AI. Walang ganong tao, di ba? Walang ganong tao, di ba? Ginoong Reyes, ano ang ibig mong sabihin? Maliit na bagay. Ang aking guro, laban sa lahat ng agila. Gusto kong ipakita, sa harap ng lakas, ang mga maduming paraan ay walang halaga. Sa harap ng lakas, ang anumang madilim na paraan ay walang kabuluhan. Huwag magpadalos-dalos. Ginoong Reyes, ba't ninyo pinapahamak ang buong agila? Hindi ako nang-aaway. Ang ibig niyo sabihin ay dahil sa pananaw ko, ang lahat ng narito ay walang kwenta. Atandang Antonio, akala mo kung sino ka? Subukan mo akong labanan. Tingnan mo ako. David! David! Walang alam. Kumusta ka? Okay lang ako. Ganito ba ang pinakamalakas? Ganito siya sa totoong buhay. Paano kaya siya sa virtual? Maraming sabi sa virtual world, kung nakarating ka sa tuktok, pwede mong gamitin sa totoong buhay ang mga galaw mo. Kayo, nakarating na sa antas na yun. Sa buong Agila, wala pa ba ang makakagawa nito? Kung ganun nga, parang masyado kong pinuri kayo. Walang makapag-save ng lakas sa virtual world. May kapalitang ilabas ang di umiiral na virtual character para ipagmalaki ang Agila magiging numero 1. Sino nagbigay ng tapang? Walang agilang gumamit ng daya sa ranking. Ginoong Tago ay totoo ring tao. Tama, ang laban ni Ginoong Tago, maraming nakapanood. Hindi ito virtual character. Tsaka, ang galaw ni Ginoong Tago ay mga nawalang sining, walang agilang marunong. Paano mangyayari ang sinasabi mo? Akala nyo, sino kayo? Basura kayo! May lakas kayong pardudahan ako! Umalis kayo! Tago, kung totoo kang tao, bakit hindi lumabas at makipagkita sa akin? Labas ka! Ganito ba ang pinakamalakas? Ganito na siya sa totoong buhay, sa virtual world niya. Gaano siya kalakas? Mayabang? Nang aapi? Ganito ba ang ugali ng dating number 1? Magpakamatay. Ginoong Reyes,
Laban tayo. Pangulo Villanueva, hindi mo ipinapakita ang lakas mo. Hanga ako sa iyo. Ngunit ang simpleng laban ay kulang pa. Palakihin natin ang pusta. Paano? Anong ipusta mo? Pusta ang buhay. Hindi kailangan sa virtual world. Ang lahat dito pwede makipaglaban sa akin. Ang buhay ninyo, ang pusta. Kung natalo ang agila, ihayag ang pagwawakas at ipahayag sa mundo na kayo ay nagdaya. Kahihiyan ng Kamao. Pangulo, wag! Si Ginong Tago ay totoo. Huwag mong tanggapin ang walang katwiran niyang hiling. Pangulo Villanueva, ang bagay na ito ay tungkol sa dangal ng agila. Mangyaring mag-ingat. Ginoong Reyes, ano kung natalo ka? Kung natalo ako, pwede ninyong patayin ako. At ipapahayag ni Carlos, sa buong mundo, ang bansa ng Sakura ay ng api. At humingi ng tawad. At aalis na sa kamao ng mundo. Gustong talunin si Master? Mag-ensayo pa kayo ng satred taon? Ginoong Reyes, magpakita ng galing. Magaling, hindi binabaho ng Pangulo ang agila. Pangulo Villanueva, kung handa ka na, pwede na tayo. Matandang Antonio, ingat ka. Galit na dragon sa alon! Galit na dragon sa alon. Sa virtual na mundo, kakaunti lang ang makakagawa nito. Hindi ko akalain na si Pangulo magagawa ito sa totoong mundo. Siya ba ang pinakamalakas? Bigyan mo ako ng panahon. Ako'y mag-iensayo. Malalampasan ko siya. Ako ang magiging pinakamalakas. Wala kayong alam. Hindi niya alam kung gaano kalakas si Maestro. Magaling din. Ngunit si Antonio ay hindi ganang kadali. Kung hanggang dito lang, hindi kayang talunin ni Pangulo. Batang walang hiya. Ikaw ba talagang agila? Si Pangulo ay nangungguna. Sinasabi matatalo siya? Hindi ko sinasabi sinadya ni Antonio na hindi gamitin ng lakas para subukan si Pangulo. Kapag tapos na ang pagsubok, sasabog ang kanyang lakas. Bakit? Ginamit ko na ang lahat ng lakas, pero hindi ko pa rin siya matalo. Ang laki ba talaga ng agwat ng aming lakas? Pangulo Villanueva, kung hanggang dito lang ang lakas mo, ang susunod, tingnan natin ang akin. Hindi pa ako natalo. Walang silbi. Isang haka-strike lang, napatumba na si Pangulo Villanueva. Kaysa sa taksil na tago, si Ginoong Reyes ang numero 1. Naiintindihan niyo na? Nakita niyo na ang agwat ng agila at ang aking guro. Sumuko na kayo ngayon. Hindi pa huli. Hindi manalo si Pangulo. Baka walang makalaban sa kanya. Ginoong Tago, nasaan ka ba? Nanonood lang ba tayo habang nilalampaso ang agit? Paano niya nalaman? Baka si Ginoong Tago. Isang bata lang. Pangulo Villanueva, ang susunod. Hindi na ganun kadali. Kung ayaw mong mamatay, sumuko ka na ngayon. Sa harap ng lahat, ihayag na bubuwagin ang samahan ng agila. Iwanan kitang buhay. Walang kwenta! Hindi pa ako patay. Paano ako matatalo? Okay. Kung gusto mong mamatay, ipapadala kita. Parang walang laman, pero totoo. Para umaataas, pero umaabante. Palipat-lipat ng posisyon, parang lumilipad na dragon. Puro palabas lang. Ang galing ng galaw niya. Hindi ko akalain may lihim pang galaw si Pangulo Villanueva. May pag-asa pa.
Kung makaiwas lang siya, may pag-asa pa siyang nanalo. Swerte lang siya, nakaiwas ng sasuntok ng maestro. Akala niya talagang mananalo siya. Walang hiya kayong lahat. Nakaiwas siya sa suntok ko. Kahit ganon, hindi ka pa rin makakatalo sa akin. Tapos na. Panggulo! Panggulo. Ako. Natalo ako. Ang pinakamalakas ninyong Pangulo Villanueva natalo na, bakit hindi ninyo ang dati ninyong nangguna sa ranking, si Ginoong Tago, ay ipakita na? Sa tingin ko, ang tago nila ay gawa lang sa programang AI, hindi totoo sa tunay na buhay. O di kaya, meron pa ba sa inyo na susubok kay maestro? Bilang pinakamalakas sa araw na ito, natalo pa rin siya. Para saan pa tayo lalaban? Panggulo! Gusto ko makita si Panggulo! Nahanap ko na si Ginoong Tago! Natatalo si Pangulo Villanueva. Sino pa ang may lakas ng loob? Labanan ako. Sayang ang aking pag-asa. Sa huli, mula pala sa inyong agila ang palabas na ito. Kung ganoon, hayaan na akong tapusin ang palabas na ito. Walang may lakas ng loob labanan kami, di ba? Kung ganoon, maghiwalay na kayo. Ang bansa na umaasa lang sa peking AI. Walang silbi. Ginoong Nakamura! Pinapayag ko na mas magaling ka at hindi kita kayang talunin. Ngunit hindi mo dapat pahiya ang agila. Ganyan ka, Maho, hindi ka ba natatakot magalit ang lahat? Ang mundo ay para sa malalakas lamang. Ako ay mas malakas. Kaya ako ang may hawak ng inyong kapalaran. Maliban kung may isa sa inyo ang mas malakas sa akin. Bakit? Kung may mas malakas sa'yo, ibig sabihin ba, kami din ang may hawak ng iyong kapalaran? Siyempre. Okay. Yan ang hinihintay ko. Ngayon, ako ang hahamon sa iyo. Ang dakilang agila ay umaasa sa isang bata para iligtas ang inyong danggal. Bunso, alam ko, gusto mong ipagtanggol ang agila. Ulit bata ka pa. Si Antonio ay dating world champion. Hindi mo siya kayang talunin. Tama, Miguel. Si Antonio Reyes ay hindi katulad ng mga kalaban mo dati. At ito ay tunay na paligsahan. Delikado ito. Bakit delikado? Hindi ko akalain na mas mahina ako sa bata. Kung wala akong lakas ng loob, harapin ang malakas. Paano ako lalakas? Justin Cruz ng Guryo, nag-aapela labanan si Ginoong Reyes. Ako si David Lee ng Pamilya Lee at lalaban din sa iyo. Ano ang ginagawa ninyo? Migao. Tama si Pangulo. Ang kinabukasan ay sayo. Ngayon, kami ang gagawa nito. Panggulo! Nahanap ko na si Ginoong Tago! Nahanap ko na si Ginoong Tago! Pangulo, ayos ka lang? Nahanap mo talaga si Ginoong Tago? Opo, Pangulo, nahanap ko na. Para hindi magkamali, sa daan pabalik, ulit-ulit ko ikinumpara. Ang mga laro ng dalawa, ayon sa aking kumpirmasyon, siya, si Ginoong Tago. Sapagkat nahanap na si Ginoong Tago, ayayahan natin siya sa entablado para maipakita niya sa akin ang kanyang galing. Sabihin mo, sino ba talaga si Ginoong Tago? Miguel Santos,
ang ating hinahanap, si Ginoong Tago! Ano? Siya si Ginoong Tago? Miguel, tama ang hula ko. Ikaw talaga si Ginoong Tago? Siya si Ginoong Tago? Hindi posible. Hindi ako naniniwala. Bakit? Sino nagsabi na hindi pwedeng bata ang numero 1? Walang tao na ba sa Agila? Pinapanggap niyo ang bata na siya si Ginoong Tago? Wala na magagawa. Kung ganoon, ayaya natin siya sa entablado. Kung makasalo ka ng 3 suntok ko, ako ang susuko. 3 suntok? Kung makasalo ka ng 1 suntok ko, ibabalik ko sa'yo ang numero 1. Gusto mo? Kung makatanggap ka ng 1 suntok ko, ibabalik ko sa'yo ang posisyon bilang numero 1 sa mundo. Punso Miguel, kahit ikaw si Ginoong Tago, pero si Antonio Reyes, matagal nang naghahari bilang pinakamalakas. Huwag mong kalimutan. Huwag maging kampante. Oo nga, Miguel. Si Antonio, kahit paano, ay kinikilala bilang malakas. Kinikilala kang malakas. Okay ka lang? Abangan nyo na lang ang palabas. Bata, huling pagkakataon na to. Humalukip-kip ka na, baka patawarin pa kita. Kung hindi, Huwag masyadong maraming salita. Di ba sabi mo, tatanggapin ko 3 suntok mo? Sige, tara! Kung gusto mong mamatay, huwag mong sisihin ako. Wow, galing! Patulan mo siya! Toong 3 galaw ng alon. Siya nga si Ginoong Tago. May batang katulad niya sa Agila. Walang dapat ikabahala. Hoy matanda, 3 suntok daw. Ilan na ba yan? Humalukip-kip ka na! But, ito ba ang alamat na 3 galaw ng alon? Yo, matanda. Marami kang alam. Nakilala mo pa ang galaw ko. Anong nangyari? Handa ka ng sumuko? Sumuko? Hindi, bibigyan kita ng isang napakagandang pagkakataon. Ano ang ibig mo sabihin? Kung tatanggapin mo akong guro at maging aking huling estudyante, dadalhin kita sa Sakura at bibigyan ka ng pinakamahusay na pagsasanay. Sa loob ng 3 taon, magiging pinakamalakas ka sa mundo. Totoong ba? Siyempre, kung tatanggapin mo akong guro, bibigyan kita ng walang katapusang kayamanan at walang hanggang karangalan. To. Ba't may hinihintay ka pa? May pag-alinlangan ka pa ba? Miguel, huwag mong tanggapin. Nakalimutan mo na ba ang sinabi niya sa atin at ginawa niya sa atin? Sa sinabi mo lang, wala akong interes. Wala akong interes. Ang pangarap ko sa buhay, kasama ang aking ama. Ingatan ang aming gym. Ikaw, huwag nang maraming salita. Salumo ito. Panggulo Villanueva, tingnan mo. Ito ang tunay na galit na dragon sa alon. Maestro! Maestro! Ang sinabi mo, nasa isip mo pa, di ba? Gusto mo tulungan kitang alalahanin? Paninindigan ko ang aking pangako. Mula ngayon, kinikilala ko ang Agila ang pinakamalakas. Mula ngayon, tatakas ako sa mundo ng boxing at hindi na babalik. Alice? Abangan ninyo! Babalik ako para magigante! Nanalo tayo! Nanalo tayo. Agila ang pinakamalakas! Miguel! Bilang kinatawan ng samahan ng Agila, maraming salamat.
Salamat sa pagtatanggol mo, mungdangal ng agila. Hoy, si dating world number 1, si matinding maestro Antonio. Bakit ang hina mo ngayon? Sino ka? Bakit mo ako hinarang? Uy, Ginoong Reyes, huwag kang magkamali. Walang masamang intensyon ako. Gusto ko lang. Patayin ka. O ikaw ang patayin ako. Bukod pa, pwede ninyong tawagin ako si Tyron. Ginoong Reyes, hino ka ba ang pinakamalakas sa mundo? Bakit ang dali mong talunin? Hindi pa ako nasisiyahan. Hindi ka na makayanan? Hayop ka! Sumuko na ako. Ganito lang ang pinakamalakas sa mundo? Nakakadismaya. Walang hiya ka! Bitawan mo si Maestro! Harapin mo ako! Kung hindi sugatan si Maestro, hindi ka talaga makakalaban niya. Ang pinakamalakas na sugatan. Sabihin mo sino ang nanalo, baka payagan ko na mabuhay kayo. Hindi ka karapat-dapat. Dahil siya ang lalabanan ko mismo. Bobong bata. Yvette Mercado, nagmamano po Ginoong Tyron. Alam ko po, Ginoong Tyron, gustong labanan ng malalakas. Kaya po ako narito ngayon para ipaalam po sa inyo ang balita tungkol sa bagong kampeon ng mundo. Sino? Sabihin mo? Ginoong Tyron, siya po. Isang bata? Ikaw ang nagimbita labanan ang bata. Ginoong Tyron, huwag mong maliitin siya. Ang kamakailan lang. Pinabagsak ang numero 1, si Antonio Reyes ng Sakura, sa pandaigdigang ranggo. Isang suntok lang. Sa virtual na mundo, pinakamalakas na AI boksingero. Matinding malakas. Ang kanyang lihim, ang nawala sa isang siglo. 3 galaw ng alon. 3 galaw ng alon. Sino siya? Ilang araw lang ang nakalipas, si Tago ang nangguna sa pandaigdigang ranggo. Kung mapabagsak mo siya, ibibigay ko ang lahat ng merkado. Kahit na ako mismo, kung gusto mo. Sino ka ba? Interesado ako sa kanya. Gusto ko lang labanan ng malakas. Gusto nga akong akitin? Ang merkado ng bundok ay hindi karapat-dapat. Halis. Hanapin si Tago. Boss Santos. Gusto niyo ano? Narinig ko, ikaw ang ama ni Tago? Itay! Itay, saan ka pumunta? Huwag kang magpapanik! Miguel, huwag kang magpanik. Alam kong hindi alis si Ginoong Santos na walang paalam. Hanapin natin muna siya. Ate, tingnan mo. Buto ng ulo. Ano ang samahan nito? Si Tyron, mahilig patayin ng mga kilalang boksingero. Pinagbabantaan siya. Ang mga matatapang na patay sa kanya, at least kalahating daan. Si Tyron, sabi ng kaibigan ko sa underground, walang ginawa kundi masama. Matinding malupit. Hindi itinatago ang kanyang lokasyon. Walang nagreklamo sa kanya. Alamin ang kanyang address. Si Tyron ay kilalang malupit. Kami lang tatlo. Baka hindi sapat. Hindi pwede. Kung marami tayo, baka mag-alarma siya. Ang lahat ay dapat unahin ang kaligtasan ni Ginoong Santos. Okay. Tyron, pagbabayaran kita.
Matigas ang bibig mo, Lolo. Hanggang ngayon, ayaw mo? Kontakin ang anak mo. Sige, hatid na kita sa langit. Tapos, hahanapin ko ang anak mo. Matandang Santos, narinig mo ba? Ang bait ni Ginoong Tyrone. Takot na baka ang anak mong bastardong si Miguel hindi mabubuhay. Pinagtagpo pa kayo. Kontakin mo na sila. Bilisan mo. Bilisan mo. Bilisan mo. Bilisan mo! Magtis na lang kayo! Magtis na lang kayo! Patayin niyo ako! Patayin niyo ako! Hindi ko sasabihin! Mahal na mahal mo, huwag kang mag-alala. Binigyan ko na ang anak mo ng mga clue. Kung hindi siya bobo, mapapahanap niya ito. Subukan mo! Tyrone! Nandito na ako! Palayain mo ang tatay ko! Miguel! Umalis ka! Huwag mo akong intindihin! Gusto mo palayain ko siya? Pwede. Labanan mo ako. Manalo, mabuhay. Matalo, mamatay. Yvette Mercado, ikaw nga! Ang away ng ating pamilya! Bakit inadamay ang inosente? Inosente? Kung hindi dahil sa bastardong si Miguel, hindi sana ako mawala ng lahat. Na yun ang panahon para bayaran niya. Miguel, kung ayaw mong mamatay ang tatay mo, tanggapin mo ang hamon ni Tyrone. Kung hindi, walang makakalabas dito. Sige, tinatanggap po ang hamon mo. Tinatanggap ko ang hamon mo. Miguel, huwag mo akong intindihin! Miguel, umalis ka na! Umalis ka na! Miguel, tama si Ginoong Santos. Walang pakundangan si Tyrone. Hindi siya katulad ni Antonio. Hayaan na ako magtuloy para hindi kanya madaya. 8. Ate! Okay ka lang? Tago ang kalaban ko. Sino ka ba? May lakas ka? Isang suntok ko, di mo kayang tanggapin. May lakas ka pang magsalita? Uunahin, kitang patayin. Walang katulad ka, Tago. Ganito kadali, mo akong tinulak. Sa susunod, huwag akong bigyan. Since you're bent on dying, I don't mind sending you off. Miguel, huwag ako! Miguel! Umalis ka! Umalis ka! Miguel, walang pinipiling paraan si Tyrone. Walang takot. Huwag mong ipahamak ang buhay mo dahil sa galit. Ate, tiwala kay Miguel. Matatalo niya si Tyrone. Ang daming salita. Kung hindi niyo ako matalo, walang makakalabas dito. Miguel! Ate, ayos ka lang? Hayop ka! Sa araw na ito, hindi kita mapapatawad. Ganito ang gusto ko, ang galit mo. Miguel! Joke lang to, di ba? Kahit si Tago to, paano siya naging ganito kalakas? Ang nawalang 3 galaw ng alon, hindi ko man lang mahawakan. Paano ako lalaban? Bunso, ang galing mo. Bakit ang tatay mo parang walang kwenta? Binababalaan kita. Kung may ginawa ka pa kay tatay, hindi kita mapapatawad. Yikes! Lalaban ka sa akin. Mag-isip ka pa. Miguel! Kailangan ko pa tulong mo? Tago, pwede na ba tayo maglaro ng seryoso? Miguel! Paano nangyari to? Paano nangyari to? Sinabi ko na, kung hahawakan niyo tatay ko, hindi ko kayo papatawarin. Imposible! Wala makaharang sa aking buong lakas! Sa mundo, walang imposible. Ang tingin mong imposible, dahil mahina ka. Apat na galaw ng dragon! Alam mo din to. Sino ka ba talaga? Ako si Tago at si Miguel. Ngayon, handa ka na bang magbayad? Magbabayad ako? Impossible! Ayos!
Alagaan niyo tatay ko. Kukuhanin ko si Tyron. Miguel! Miguel! Wag kami! Miguel! Miguel! Abangan niyo ako. Pagbalik ko, lahat kayo mamamatay. Kailan ka lumitaw? Wala kang pakialam. Tayo na ako namitaw. Alam mo lang, hindi kita bibigyan ng pagkakataon manghiganti sa aking mga mahal. Batang ito, huwag mo akalain. Takot ako sa iyo. Kahit natalo kita, magpapakamatay din kita. Ang mahinga lang, kailangan ng armas para magkaroon ng tapang. Gusto mo akong isama? Subukan mo lang kung kaya mo ba. Batang ito, gusto mong mamatay. Paano nangyari to? Walang imposible. Handa ka na magbayad ng presyo? Wag na ako. Habulin mo si Miguel. Wag hayayang saktan siya ni Tyron. Bilisan! Kuya Roberto, pinapahirapan mo kami. Ang lakas namin na yon, hindi talo si Tyron. Baka makagulo lang kay Miguel. Ginong Santos, huwag mag-alala. Ang lakas ni Miguel hindi natin maisip. Sa tingin ko, kahit si Tyron, hindi niya kayang talunin. Makabumalik na siya. Ate, umalis na si Tyron. Paano si Yvette Mercado? Isuko na sila sa otoridad. May lakas ng loob siyang kausapin si Tyron. Sa huli, siya man o ang pamilya Mercado, hindi makakatakas sa parusa. Tatay! Miguel! Nasaktan ka ba? Tingnan ko. Wala akong problema, tatay. Hindi ako nasaktan. Si Tyron na ibinigay ko sa mga otoridad. Mula ngayon, hindi na tayo mapanganib. Ang galing ng anak ko. Umuwi na tayo. Opo, umuwi na.